I just want you to see, I gave dito po sa, kahit umikot kayo dito, makita niyo po. Ito, break down ko po ang budget ng 2025 para maintindihan natin. Kasi, pinag-usapan natin dito yung ginawa namin. Kahit ikot niyo po. Tapos, pwede nyo, sa live makikita. Lalabas po sa live yan. Lalabas po sa live sige. yan. Para hindi maintindihan. Okay. Sawa na po kasi ako na ito kwento, ito ginawa namin. Ayun, tapos na yun nasabi na natin. Gusto ko rin po kasing maintindihan naman ng Pilipino at nating lahat. Okay. Anong ginagawa nila ngayon at saan tayo patungo? Kasi anong problema natin ngayon? Okay. Ang controversial budget po was the 2025 budget kasi yan yung puno-puno ng allocables, tama? So, paano ba nangyayari dyan? Yung pondo na pera natin, yung nakolektang pera na buwis, dapat po yan inilalagay sa mga priority projects. Diba? Ako, as I said, we need projects that will create jobs, magbibigay ng trabaho, spur up na economy. Dahil habang tumataas ang ekonomiya, nagkakatrabaho ang tao, bumababa rin ang crime rate, drugs, diba? Maasenso ang Pilipino. Bakit ang hindi na kailangan mag-abroad, diba? Meron tayong hope. Ngayon, ang problema po natin, pagka meron tayong gobyerno na imbis na doon ilagay ang pondo, yun ang pag-isipan ko sa ilalagay, develop the infrastructure para farm-to-market roads, para yung mga develop yung mga kanayunan natin so that may produkto tayo na pwedeng i-manufacture at lagyan ng value para kumita yung mga tao. You know, Singapore, number 1, the biggest economy in Asia. Hong Kong, the biggest gateway to China, which is the biggest economy today in the world. Wala pong mga natural resources yan Samantalang tayo, punong-puno tayo ng natural resources, pero ang hirap-hirap ng ating bansa. Ang mayaman lang dito ay mga politiko at cronies. Pero the rest, wala tayo. We have to go abroad. Bakit? Dahil their government must be doing something different. Ibig sabihin, yung pondo na nakukolekta, inilalagay sa mga proyekto na mag-create ng trabaho at ekonomiya. Gaya ng sinabi ko po sa inyo, yung 1.2 trillion pesos noon na winaldas lang sa allocables, napunta sa mga flood control sa kanilang mga ayuda, could have already generated jobs that would have erased the 2.2 million pesos, 2.2 million jobless Filipinos na recorded. Ang dami na na-produce in just 1 year na pondo. Okay. So, nung panahon po natin, ng Pangulong Duterte, sinabi ko sa inyo, na ang unprogrammed funds, yun na sukatan natin muna. One of the clear na sukatan. Nag-maximum lang po ng 5% of the budget, which is around 200 billion pesos. Okay. In 6 years, umabot tayo ng 800 billion pesos ng unprogrammed funds. Yun sa panahon nila ngayon, in only 3 years, 1.2 trillion ang napunta po sa unprogrammed. Ito yung mga kinorap. So ngayon, i-breakdown naman po natin saan napunta yung mga allocables na yun ng DPWH. Dahil imbis na mapunta dun sa mga programa sana na magbibigay ng trabaho, ekonomiya sa ating bansa, napunta po ito sa mga distrito ng congressman at sa mga congressman na malalakas sa kanila. At imbis sa ipanggawa ng trabaho, ipinamigay po ito para pambili ng boto. Ibig sabihin, yung kinabukasan natin, pinambili ng boto. Hindi lang sa eleksyon, pero within their term. So, paano prioritize? Sige, next slide po. So, this is a 2025 DPWH breakdown. Ang total po from Luzon to Mindanao is 1.1 trillion pesos
allocables. Ito pong aking mga file ay nanggaling po sa Malacanang document. Okay. Binigay sa akin ng mga tao ko, nagsisimpatya pa sa bayan. Ito din po yung Cabral files ni Lian Leviste. Okay. Nung makita ko po ito, tapos inilabas ni Lian yung kanya, inilabas ko kasi ito muna sa akin, nung intervene ako sa bilyonaryo, inilabas ko po yan. Pero hindi inilabas ang bilyonaryo. Pangako nila sa akin, ilalabas nila. But I discussed it, hindi nila inilabas. So, several weeks, 2 weeks later, si Lian Leviste, inilabas naman yung Cabral file siya na nakuha niya kay Cabral. Nung lumabas po yun, pinag-aaralan namin, sabi sa akin ng mga tao ko, boss, yan din yung hawak natin. Tingnan mo, parehong-pareho. So, yung tingnan ko, parehas nga. So, yung kanya, Cabral, yung sa akin, Malacanang. Okay. Pareho. Ibig sabihin, nagko-corroborate yung aming, na hindi naman kami nag-uusap ni Lian. Okay. So, ibig sabihin, totoo yan. Na dokumento yan. Hindi yan inimbento ni Lian. Hindi ko rin yan inimbento. Okay. Pati po figures. Parehong-pareho. So, ngayon, yung nakita nyo yung labas ni Lian, no, sobrang dami, detaling gano'n. Ang ginawa ko, para ma-appreciate natin, break down ko na, sinamarize ko na, para makita natin kung saan ba napunta yung ating mga pera. Hindi nyo na inilagay sa mga magbibigay ng trabaho sa amin, nilagay nyo pa para lamang pamigay ninyo sa mga botante ninyo at pambili nyo ng sports car sa mga bahay nyo at pambiyahin ninyo. Okay. So total, 1.153 trillion pesos. Luzon, 55%. Visayas, Mindanao, 22% each. Tanong, allocables yan para yan sa mga infrastructure sana. Dito lang sa Metro Manila, ano pa bang kalsada ang kailangan mong gawin dito? Wala na eh. Kaya nga yung ayos, sinisira na para lang magkaroon ng proyekto. Pero doon sa Visayas, sa Mindanao, doon maraming kailangan ng kalsada. And yet, mahigit kalahati ng pondo natin, inilagay sa Luzon. Dapat magreklamo ang mga Bisaya at ang mga taga Mindanao. Bakit? Sila nangangailangan nandito sa Luzon ng pera. Tama? Kaya yung mga Visayas, Mindanao, nagpupuntahan ng Maynila, nakikipagsapalaran, at kahit katititing ang sweldo, kinukuha kahit nangkikitata ang buhay sa squatter, kasi nga wala namang opportunity na maibigay sa Visayas at Mindanao. Dahil nga ang pera, lahat nandito. Paano? Lahat ng congressman nandito, lahat ng senador, presidente nandito. Problema natin yan. Ayan, kitang-kita mo yan. Kaya kung kayo ay Bisaya, taga Visayas, or Bisaya, Ilonggo, taga Leyte, or taga Samar, or mga Bisaya, or taga Mindanao, or Muslim, tanungin niyo yan. Tanungin natin sa gobyerno at sa mga congressman ninyo, bakit kayo pumapayag na mas malaki ang binibigay sa Luzon, pare-pareho sa mga tayong Pilipino. Ibig sabihin, dapat at least man lang, pantay-pantay yan. 30% tayo. Bakit napunta rito? Ibig sabihin, hindi yan para sa pangangailangan ng bayan, para sa kagustuhan niya ng mga politiko at congressman, yung sila may hawak, dahil doon may komisyon. Tama? Allocables po yan. Yan po yung ghost project. At yan po yung kinukomisyonan at ginagawang standard, substandard. Tama po yan. Iba pa po yan. Ito, allocables pala ito sa congressman. Yung sa'yo, flagship project pa yan. Okay. Dagdag ko lang po nga. Hindi po sir, may freedom of information tayo. In one way po na itong mga congressman na ito na itong mga allocable budget, pwede ba natin yung mabusisi gamit ang freedom of information? Pwede po. Ang problema kung ibibigay o hindi. Dapat nga, salin, public eh. Ayan nga po ang problema natin. Pero sa batas, pwede po yun, hingin natin. Tuloy po natin. Next. Ito naman para lang sa Kaling Alman. Ayan po ang biyak niyan pag nakita nyo. Mahigit kalahati pumunta ng Luzon.
Samantalang mas nangangailangan Mindanao at Visayas. Hindi man lang pinantay. Meron po kasing formula yan. Hindi sinunod yung formula. Ang sinunod yung palakasan. Yun ang problema natin dito sa Pilipinas. Palakasan, kung sino mas maraming mahihinging pera, yun ang mas titiba. Kaya walang sistema. Kaya tahimik. Next slide po. Ito pong slide na to, yan. Nakadetalye na po. Ayan. Kung magkano nakuha, ilang bilyon ang nakuha ng bawat probinsya. Ayan na po, lahat na po yan, 81 provinces. Na allocables po to. So ito yung binibigay na pondo ng DPWH sa mga distrito. Yan ang dating 70 million lang per congressman. Ngayon, makikita nyo, unang-una pa lang, 4 billion na. Pag malakas ka, 13 billion. Pag malakas ka, mas malaki pa. Hindi na, ang tama po kasing, ang tama pong bilang niyan, dapat, ang base niyan, sa dami ng tao, sa laki ng iyong land area, at saka sa pantay-pantay na hati. Pero ngayon, hindi na ho ganun sa ginagawa ng Kongreso, sa ginawa ng Kongreso ng 2025, hindi ganun na naging hatian. Mas malaki yung isa dahil siguro mas malakas siya. I don't know. Pero yun ang ating dapat tanong. Pero but just the same, ito po ang kanyang natanggap. Ito yun, meron Laguna, 15 billion. Abra, 4.98 billion. Pampanga, 13 billion. Nagja-jump lang po ako, pero andyan lahat. Okay? Next. Ito po yung kinukomisyonan nila. Ito po yan, ha? Ayan po, makikita nyo lahat ng mga province. So makikita nyo kaagad kung sino matataas. Okay. Ang tanong, bakit siya mataas tapos ito mababa? Yun ang mga dapat natin tanong eh. Sunod, saan nyo dinala yung pondo? Diba? Asan yung proyekto? Yun po ang kailangan nating singilin. Okay. Ngayon, singilin natin sa 2028, singilin natin 2027, 26. Ito na po, hindi namin sinasabi na ninakaw nyo yan. Right now, tinatanong namin, saan nyo nilagay itong pondong to? Dapat po ilabas ang DPWH, ang DBM, yung record niyan kung nasaan. Pero mangyayari lang yan, sir, kung si Inday yung Yes! Pagka yan si Inday, lalabas po yan. Pero ito muna, ibig sabihin, ito ang dapat nating singilin sa gobyerno. Saan nyo nilagay ang perang yan? Kung hindi wag muna nating sabihin na nagnakaw yung mga congressman, wala muna yon. Tanungin muna natin, saan nyo nilagay ang perang yan? Tapos, checkin natin kung nandun ba talaga yung proyekto. Pangalawa, kung naandun, substandard ba o tama ang ginawa. Okay? Paano masabihin niya, apat ang pundo ko, apat yung asawa ko. Di alam natin, sige, dun mo binigay. Diba? Hindi yan pang-personal. Yun nga ang problema diba? Walang naipagawang flood control, pero may bagong bahay, may bagong kotse. Doon napunta yun. Kaya tayo binabaha. May bahay pa sa ibang bansa. Yun nga po, yun ang kailangan natin itanong. Next po. Lahat po yan, pag hindi nila Okay. Ito naman po ang top 10. Ayan, ang bayan natin. Top 10 provinces by allocation. Ang tanong, bakit diyan napunta? Yun ang una. Bakit diyan napunta at saan diyan napunta? Unang-una po, Oriental Mindoro, 29.8 billion pesos. Bakit doon? Hindi naman ang Mindoro, hindi naman po, taga diyan po ako, mahal kong nanay ko, diyan pinanganak. Ako, dugong Mindoreño ako. Pero, paramihan ng tao, palakihan ng lupa, at yung sapatas na nahati dapat, hindi papasok ang Mindoro sa number 1. Pero bakit pumasok na pinakamalaki nakuha for the first time sa kasayang Pilipinas, pinakamalaking budget nakuha ang Mindoro? Tanungin natin yung congressman dyan. Hindi ko siya inaaway, pero yung mga taga Mindoro, tanungin nyo, saan napunta yung pera, yung 29 billion noong 2025, anong proyekto napunta yan?
Lubog na lubog. At pala na po tayo tinutang Kahit isa sa Mindanao, wala. Tama, wala. Top 10 po ito, top 10. O, Cebu, 27 billion. Tama, maraming tao dyan. Cebu. Ang tanong, saan napunta? Saan sa Cebu? Yun ang kailangan natin tanong, saan? Nasaan yung proyekto? Nasaan? Baha din dyan. Oo. O, tanong na kay Gob. Kakampi natin si Gob. Hindi, ito kasi, pondo binigay sa kongreso sa DPWH to So, nakakaalam dapat dito, yung congressman. Ito yung flood control nila. So, tanungin din natin si Speaker Martin. Tanungin din natin si Zaldico. Sila mga kapaliwanag din yan Tanungin din natin yung mga congressman. Nasaan napunta yung mga perang yan? Sa 2028, yan ang itatanong natin, saan napunta yan? Okay. Pangasinan, number 3, 23. Occidental Mindoro, yung buong isla, 29 tsaka 21. Bakit doon yung inilagay? Kasi, dapat sagutin ng mga congressman. Bakit? Saan napunta? Di sana kung, alam nyo po, sa laki ng perang yan, sabi nga sa inyo, wala na sanang walang trabaho sa Pilipinas na stable sa isang taon. Next. Tanong, bakit taga Mindanao? Bakit hindi mo taga Mindanao nilagyan nyo ng pera? Mahirap kami doon. Ang hirap doon. Kalsada, kailangan doon. Diba? Kalsada na lang ang pinag-uusapan natin. Kalsada, hindi pa nga mga trabaho, factory, industriya. Lalong-lalo na kailangan. Kasi imbes na ilagay nyo sa mga factories at industries, ba't inilalagay nyo pilit sa mga ayuda? Samantalang once in a while yung ayuda, ba't hindi nyo ilagay sa mga industriya na magbibigay ng trabaho? Canning, vegetables, fish, diba? That will add value, that will multiply jobs. Magkakaroon tayo ng logistics, magkakaroon po tayo ng mga manufacturer, retailers. Di wala na sana tayong problema sa sobrang dami walang trabaho. Tanong ko lang, kung maliwanag yan siya dito, documented naman yan. So, bilang Pilipino or tayong mga magaling sa batas, hindi ba tayo pwedeng mag-request or kasuhan kung mga ganitong nangyayari? Sa Supreme Court po, parang na sila magpaliwanag sa judiciary. Tama po. Pamilya po bilang Pilipino, ang laki ng utang natin, sila lang na kinapa. Dapat po sa ombudsman yan Ombudsman po ang dapat magtrabaho niyan. Ito yung sabi natin yung mga dapat-dapat, dapat-dapat. Ngayon, kung hindi nila ginagawa, yun nga ang problema natin. Diba? Kaya gusto natin palitan Sabi ko, kung tulak na natin ng CONCON ngayon para mapalitan na natin ang sistema at ang mga tao, or mag-people power tayo, pwede. Or mag-2028 tayo, ito, kailangan nilang sagutin. Pag hindi nila sagutin, saan napunta yan? Balik ninyo. Dapat ikulong nga yung mga yan pag hindi nila naipaliwanag kung saan napunta. Pero dadaan nyo sa proseso ng batas ng korte. Okay. Next. Ito po yun. So, lumalabas sa 30%, almost 30% ng buong budget ng allocables napunta lang rin sa top 10 provinces. Ibig pong sabihin dito, obviously, hindi po to gawa ng maraming tao, gawa lang to ng konting tao na nagmanipulate sa budget. Ulo, presidente, speaker, house chairman, chairman of appropriations, at yung kanyang small committee, at yung mga ginamit nila mga contractors. So, ibig sabihin, yan ang problema natin, kaya natin itinutulak na mag-federal na tayo. Diba? Kasi, pag federal, hindi mo nahawak ang buong budget. Ganito tayo ka-expose. Opo. Ganito tayo I'm not just after makulong yung mga congressman at mga senador na nagnakaw o ang presidente kung nagnakaw. I'm after mabago natin ang sistema at sitwasyon para hindi na tayo pwedeng abusuhin ng kahit na sinong umupo. Kahit na sino. Kahit na sinong anghel ang paupuin mo dyan, wala na siya dapat kapangyarihan
anghel or demonyo na pupuin mo dyan, dapat walang kapangyarihan, mga abuso ng pondo at kapangyarihan ng ganito. Tama po. Oo, tama. Yung, Wala din ba tayo pinabis na lahat ng congressman kung saan ang kanila ko? sila dapat kasuhan. Ang problema nga dito sa Pilipinas, patay ang kaso eh. Diba taon na wala naman nangyayari sa kaso. Di ba tayo pwede mangingi sa kay Ma'am Sir? Kasi Pwede ho natin gawin yan, but then, hindi na nag-promote yung mga judiciary. ayan nga po sinasabi natin. So, anong gagawin natin sa sitwasyon na ganito? Di ba? Kaya nga sabi natin, kaya nga tayo nanawagan, palitan na natin ang sistema. Palitan na natin lahat yan dahil kung, ito na, ebidensya na natin to eh. Di ba? Ito, inabuso nyo na ang pera oh. Di ba? O, talagang palitan lahat. Huwag na tayong pumayag na tao lang ang papalitan. Kailangan lahat. Tsaka sistema. Police, di pa naman nangyayari yung one-time victim na napag-uusapan. Kailan na Yeah. one-time victim. Kasi, actually, ang mga Pilipino, busy na. Talagang gusto man ng pagbabago. Dahil isa na, kaya ka kami very active sa mga ganitong kasyon o event. Then, gusto namin ma-update kami kung ano ba talaga yung endgame. Wala tayong endgame eh. Dapat, kung one time big time, kailan ba talaga magaganap? Akala ko nga yung carnival, may one time big time. Ngayon, kailan ba yung one time big time? Oh. Ang sektor ng OFW, bilang leader ako, yung mga veterans natin na OFW, pwede sumama yan. Kung talagang magkakaroon tayo ng one time big time, Tama. na hindi yung pagkatapos ng rally o event, na hindi ba naman tayo nabubulian. Balik kasi, dapat continuous na yan. Wala nang yung ganyan. Dadagsa ang tao dyan dahil yung mga may time sa kinabukasan, pwede pumunta. Ganun dapat, meron talagang continuously. Hindi pwede yung yung September 21, sayang nga eh. Sayang. Ang laki ng panginayang mo sa September 21 na yan. Dahil talagang ang dami na, kinalat lang nila eh. Yung ibang organization kasi kumalat eh. Kung saan, nag-iwalay pa eh. Dapat meron solidarity. Ngayon, tama yung sinasabi mo sir, na isa ako sa federal form of government, ang maganda niyan. Dahil katulad ng Caloocan, ang pondo ng Caloocan para sa Caloocan, walang pakialam ng nasyonal. Kumbaga, kontrolado ang budget at kapag tarantado yung nakaupo doon, pwede namin tanggalin agad at palitan ng capable at competent. Ngayon, sa one time big time sir, kailan ba namin gagawin yan? Yan, tama. Dahil isa kayo sa leader na pinagkakatiwalaan sa PDP, alam ko na kayo na ang alam kung kailan magagawin. Well, meron mo kayo mga pag-uusap. Dapat, tanungin din natin mga Pilipino, di ba? Na talagang sumama sa atin at makiisa. Dahil kailangan na suporta nila eh. Actually, ito yan. Kapag tayo nagsimula na, lalo may mga popular na tao, katulad nyo po, mga talagang, leader kayo, hindi lang kayo basta leader, dati kayo previous government official. At nakita nila na nandyan, yung mga pinagkakatiwala nila, inahangaan. Pagdadagsayan, sir, depende nga lang talaga sa availability ng schedule nila. Kasi nagtatrabaho din po yung mga yan. At yan ay mga volunteer na. Kung baga, yung po sa tuho, hindi bayaran. Kasi kung kami na, hindi rin bayaran. Ang mangyayari nga kasi, sir, lalo na kapag yung mga matataas na tao nandyan, nakikisa na. At nakita yan, sir, dire-diretso yan. Ang mga tao po sa gano'n sa siya, sir, kahit hindi mo ikayamin yan. Dahil noong September 21, sir, nakita ko, dami ng tao nagkakalat-kalat tayo. Tama. At meron ako isang, hindi ko nababanggit sa inyo, meron ako isang sinabihan na talagang doon ito na. Meron nire-check, meron daw na, ala na. Basta ang masasabi ko lang, sir, kami nakikisa. Gusto na namin ang pagbabago at yung federal form of government napakaganda niyan dahil katulad sa UAE. Sa UAE, 7 state yan. 7 state, nasa kahit ang dami yan, sir. Ito yan, Jaira, Sarjan, Al-Ain, Dubai. ang dami yan. May mga kanya-kanyang prinsipyo yan. At yung may kanya-kanyang pasahod at renta ng bahay. Kapag medyo mababa lang ang renta, may mga ganun eh. Ang ganda kung i-apply sa Pilipinas. Magkakaroon ng control, yung corruption, kitang-kita. Dahil isa lang ang Mababawasan. at ang kapangyarihan, nasa tao. Tama po. Well, that is our goal. I hope it happens soon, pero meron kayong mga pag-uusap na events sa March 11 tsaka itong February 25. Meron na ho kami mga pinag-uusapang event. And like you, ang desire namin na talagang, sumama ang Pilipino sa atin. Diba? Okay.
Tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy kasi yung people power na yun. Tsaka yung kaya mas ng tao, yung kaya mas lang, nag-iinit na yan eh. Kaya habang naka-standby tayo dyan, in and out yan eh. May uuwi para magbilis na maligo, kumain, tapos babalik yan. Yung iba babalik. Kasi sir, yung sa veterans, yung sa veterans festival, yung di ba, ang plano ng administrasyon, ang plano ng kasi kay Atty. Like Lopez, di ba? Pagkagaling sa ospital, dadalhin sa correctional. Meron from the higher na nag-stack sa amin na bantayan ang Veterans Medical Center. Kaya nandun kami. Ilang linggo rin kami dun, sir. Walang uuwi man, sir, may papalit. Kumbaga, kami ito, pabalik ko. O ako muna uwi, ito ka. Palitan talaga hanggang sa dumami doon, hanggang sa kaya na kayo doon, sirain doon, sa bitay. Hanggang sa magtagumpay tayo, sir. Pagkatapos nung magaling na si Atty. Ray, hindi na po dinala ng correction sa bahay na kami. Dahil nakakita nila, hindi kami talaga sa kalsada sa pagkakagawa nila yun. Kasi 15 years na sir, nakita ng tao yun. Nakita ng mga kalaban natin na ano to, wala na asbon dito, hindi talaga ano to, magkakamatayan pagka hindi natin yung gusto natin. Dahil ang plano nga nila, from hospital to correctional. Pero dahil nga, mahal Nandun natin kayo. ang Duterte, mahal natin ang bayan natin, ayaw natin ibigay yung sa kumisente para lang abusuhin nila. Kasi, kaya, Para marinig po sa live. Kaya, yun ang ano dun, sir. Kaya ngayon, yung one-time, big-time natin, lalo na po ang PDP talagang naninindigan para mabago ang sistema. Isa po kayo sa PDP, si ma'am. Natutuwan-tuwa ako kasi sektor ng OFW hawak ko, sir. Kumbaga, yung mga OFW natin, marami ring tanong. Yung unang tanong nga nila, bakit ganyan nangyayari dyan sa Pilipinas? Ayaw na namin umuwi. Kasi nga, yung ekonomiya natin, durog na eh. Hindi na natin kailangang umabot sa 2028 actually. At ngayon nga po, meron tayong Pangulo na nasa nasa hospital ngayon. Eh di ba, as per Constitution, pag namatayan, BP Sara Duterte. Ito, hindi naman common sa Duterte tayo ha. As per Constitution po yun. Pero ano ginagawa nila? Ini-impeach nila kung sino-sino na. Kahit hindi credible, liable magsampa ng kaso, nagsasampa ng impeachment. O, bakit ko nasabing ganon? Yung Makabayan Black, ano ba ang credibility niya para magsampa ng kaso sa isang legitimate o isang gumaganap sa kanyang tungkulin o mandato bilang pangalawang Pangulo? Clear by Commission on Audit. At sinabi rin ng Supreme Court, pinakamataas na antas ng ating hukuman, na unconstitutional ang impeachment. Dapat rumespeto ang mga senador o mga congressman na yan. Batas na yan na pinakamataas at separated po yan, hindi pwedeng nadiniktahan. Pero bakit nila nagsampa na naman ng impeachment at ini-entertain naman na supposed to be, di ba, as per philosophy of law. Di ba, ang nagsasampa dapat ini-investigahan din o bina-background check? Sino ka? Anong karapatan mo magsampa? Di ba, may ganon sa local court, di ba? Di ba? Pag nalaman na, oh, personal mo lang pala, may ganito ka palang intention, dismiss the case, hindi aakyat. Kasi nga, personalan eh. Wala ka namang dahilan. Chininaan mo lang, ginagawa mo lang, pinaparatangan mo lang. Kasi ini-evaluate naman yan eh. Bago umakyat ang kaso, i-evaluate muna ng piskal. Kung dapat na at karapat dapat yung nagsasampa ng kaso, ilagay naman natin sa impeachment, sir. Sa impeachment dapat, yung mga nagsasampa, meron pa nga pare, pero maligo. Diba? O, yun ba? Sorry to say. Yun ba dapat bang magsampa ng impeachment yun? May credibility ba? May credibility ba? Tapos nakita pa natin na may maletang inabot? O, dapat doon pa lang, ay hindi ka pwede magsampa kasi binigyan ka pala ng isang maleta. At saka yung background mo, yung pagkatao mo, hindi ka dapat. Si Dilima, ano ba si Dilima? Di ba convicted? Nakulong, napalaya lang, hindi mo ba ang DDM? Ibig sabihin, hindi rin siya entitled to file a case of file impeachment dahil siya mismo convicted. Di ba dapat iniimbestigahan yan o? Dilima, hindi ka pwede magsampa ng kaso ng umuulit ka lang. May video scandal pa. Di ba meron pang kung sa kanila. Ayan nga po, tama. I agree. Kaya kung tutusin, sir, sorry ma'am, pasensya na po, po ito, sentimento ko po, dahil ako po talaga, gusto ko na po mabago ang sistema ng bansa natin. Dahil kawawa na po ang Pilipinas na pag-iiwanan na po. Sa Asian country, tayo po ay dating number 2.
Japan, tapos tayo. Pero ngayon, ano na po tayo? Kulelat na. Wala na tayo sa, kahit sa 100, hindi na tayo pasok sa 100 na magandang gobyerno. Diba? At ang mga investor natin ayaw sa atin. Bakit? Kasi nga tayo mismo, namumuragot yung mga politiko, tapos ang taas ng kuryente, ang taas ng tubig. Sino magne-negosyo sa atin? Kaya nga sabi ko lagi sa vlog namin, unahin niyo muna ang problema ng bayan bago ang impeachment. Dahil ang impeachment yan, wala kami mapapala dyan. At hindi gusto ng 32 million na bumoto at nagtiwala kay Bang Bibi Sara Duterte na ma-impeach yan. Gulo yan. Sige, subukan nyo. Gulo yan. Pag umakit yan ng impeachment yan, gulo yan na lalabas ang 32 million at nadagdagan pa. Agree. Chairman, sa totoo lang ang kapihan at kape at pandesal sa umaga hanggang bago manangali. Ngayon, ang program po natin ngayon para matapos natin yung nilalatag nito, napaka-informative, no? Ang pamagat na nito, hindi na kapihan. Karayok at gulaman na to. Kasi merienda na. Hindi pa kayo kumakain, magpaparedy kami. Anyway, Yan namin na ipapakita, ma'am, ang pagkakaisa namin at pagmamahal namin sa Duterte at sa bayan. salamat. Actually, ma'am, Okay, ganyan. Show kami, show kami. Gulamot at kami. Ako dating Marcos Loyalist. Founder ng Marcos Loyalist. Palatag, kuya, maraming tayong pagkakataon. Gagawa po ako ng bagong programa para po sa inyo. Kasi, Walang sukat na ako na wala na ako doon. okay lang po yun, pass is pass. Sino bang hindi sumuporta sa kanila? Dahil din nga lang din po kay BP Sara, inirespeto natin ang kanyang pagkilala, ginawa natin, pero may purpose po ang Diyos, ba't po nangyari yun? We don't blame BP Sara. Tapos ito, moving forward, tapos na ba yung binabalangkas nating mga Kasi importante po yan kasi, Chairman, papanoorin po mamaya, may mga umalis na po tayo, mga vloggers, pero sabi nila, po sila monitoring, and also some of our members is waiting for the complete details ng ilalatag. Latag ko muna. Mamaya magbubukas ako ng bagong program. Wait ka lang, iisip ko. Next segment natin yung ano ang gagawin natin. Dito muna sa ano ba nangyari. Okay. Focus tayo. Para walang politika muna, yung facts lang sa napunta ang pera. Yun muna pag-usapan. Kasi sasabihin ni iba, maka Duterte kayo. Hindi. Doon muna maka-Pilipino muna tayo saan ba napunta yung pera natin. Di ba? Ano muna? Okay. So, yung top 10 provinces, 30% na po kaagad. So, ibig sabihin yan, ito ay political decision. Hindi ho yan yung legal and lawful decisions. Next. Ayan, ito per region na nakuha naman ng mga per region. So, yung 18 regions, 8% o 95 billion napunta sa NCR. Ang napunta ho sa Cordillera, 2 billion. Ang Region 1, 4 billion. Central Luzon, 10 billion. Yan. So, yan ang hanapin nating pera saan napunta. At bakit ganyan ang pagkakadivide? Dahil ba madaling i-manipulate at mga ang pera doon dahil sa mga kausap or what? Okay. Next. Ayan, ito po makikita niyo maliwanag na maliwanag Calabar, Central Luzon, kaya Bulacan, 'di ba? Para ang daming issue sa Bulacan, flood control dahil ayun nga pinakamarami talaga. Sunod NCR. O kaya alam natin nung umulan dito bumaha kaagad dahil pangatlo pala sa pinakamaraming nilatagan ng flood control. So, hukayin natin yan sa mga DPWH saka sa mga congressmen dahil sila ang humawak at sila nag-control ng perang yan. Yun na nga po. Ayun. Opo. Next po natin. Yan, allocable budget. Dito sa NCR, nandito tayo, tingnan natin. Ang Manila, 4 billion, 6 na distrito. Ang Quezon City, 5 billion, 6 na distrito. Caloocan, 2 billion. Dalawa lang yan, 2 distrito. Las Piñas, isa lang, 1 billion. Muntinlupa, 0.89 billion.
Malabon, 1.13 billion. Ayan, ang daming baha dyan. Malabon na Botas, Valenzuela, ang daming baha dyan. Dapat dyan binuhos ang flood control. O Makati, 1.1 billion. Yan po. Yan, makikita nyo na kagad yan. Yan ang hahanapin natin. Saan napunta ang perang yan? O, next. Ayan po. Ang pinakamalaki, Quezon City, 5 billion. So, sino ba mga congressman dyan? Saan napunta ang project? Yun po ang tanong natin. Saan napunta? Asan yung project? Manila, ayan. Dami, dito pa lang. Dito pa lang, kitang-kita mo na. Oh, kaya magtataka ho kayo, pagka umulan dito, bakit sobrang baha? Ang laki-laki ng pera ng ginastos sa flood control. Hindi, kahit pa dolomite yung turo nyo, yan na nga ang pera, pampaayos kung ano man na nagsisira, di ba? Ibig sabihin, sa iba napunta yung pera. Okay, last slide naman, kuya. Okay, last two. Ayan po ang biyak. Ito sa Maynila. Maynila lang po yan, dahil taga Maynila ako, tapos nandito tayo. District 6, ang pinakamalaki, itong distrito ko, 1.2 billion pesos. Hayop! Kamusta ba ang baha dito? Hindi mo naman sa amin, pero nung nagpakayo si Apam dito sa Multaco at saka Mandakan, ating gabi walang ulan, pero bumulwang tubig. Ayun na. Ayun na po. Saan napunta ang pera? Bakit kung may ganyan kalaking pera, bakit baha pa rin? Number 2, pinakamalaki, Tondo, District 1 yan. Sino ang ano dyan? Si Ernix. Hindi ko sinasabi ninakaw nila. Sabi ko itong pumasok na pera sa kanila. Nasaan yan? Oo, nasaan yan? Baka sinabi naman, nilagyan namin sa proyekto. Oh, very good. Nasaan po? Turo nyo po. Tapos tingnan natin. Oo. Yan ang trabaho. Ngayon, nakikita natin. Ayan na. Bakit, ang tanong dyan, bakit pinakamalaki sa'yo? Bakit ganyan na nakuha mo? Yun ang tanongan dyan eh. Tsaka, saan mo dinala? Oo. Pwede sir ilagay sa tagpulin natin. Yes! Oo. Ano natin yan? Pera pa lang po ito ha. Wala pa tayong sinasabi na anong dapat gawin. Tsaka ninakaw mo. Ibig sabihin yan pa lang pumasok sa'yo ha. Ano lang yan sir, karapatan naman natin magtanong at mag-usisa. Tama po. Kasi, katulad nga yan, pag may mga pagbaha, sino ba dapat sisihin? Kaya dapat, yung mga proyekto na yan, sa laki ng pera na yan, sana walang pagbaha. Tama. Ang laki ng Oh, yeah, exactly. Ang trabaho ng congressman. Ayun. Sa kanya nalalapunta yung budget. Mga mission. Commission man. Pero alam mo sir, ang mas may dapat at karapatan na magpwesto dito, yung mayor. Kasi siya ang mayor eh. Ano niya yan, ama siya ng lusod eh. Dapat yung question niya yung congressman na, may malaki tayong budget. Tapos susundan na ngayon ang mamamayan. Tama po. Tanungin ng mayor, tanungin ng tao, tanungin ng lahat. Kasi sasabihin naman ng ang bottom line naman dito, kahit na sino magtanong, saan napunta? Saan napunta? Diba? Yun lang naman eh. O dun muna tayo, saan muna napunta? Diba? Okay, pinuntahan naman sir, saludo pa eh. Oh, Sir, check muna natin kung tama ba. Pag sinabi niyang napunta dito sa lugar na yan, baka substandard naman. Checkin naman natin. Kaya pala nagbabaha, yung bakal na inlagay mo, ganito kalaki, dapat. para nangyari, project. Pero, Yan. Yun, di ba? Tapos, saka natin malalaman kung anong dapat gawin. isang pagin lang, sir, wasak agad. Kanina ako sir eh. Para hindi mo sabihin ng tao na, hindi, kaya kayo ganyan, maka-Duterte kayo, anti-Marcos. Hindi. Ito hindi na namin, kaya kami narito, dahil gusto namin malaman, dahil saan napunta yung pera niyan? Dahil binabaha tayo eh. Yun. Diba? At kami mga namamatay. Ang dami namamatay. Tsaka ang daming walang trabaho, dahil kung nanakawin nyo lang ang pera, di sana, wag na lang kayo dyan, para yung pera nilagay namin sa mapapakinabangan ng tao, na nagkakatrabaho ang tao. Kabuhayin, hanap buhay. Opo, ano yan? Malaki ng pera ni Benny Abante. So, sa flood control,
tahimik siya. Pero pagdating sa impeachment ni Inday, ang ingay niya. Opo, yan po ay tamang katanungan. Kung ikaw ay taga-distrito ni Congressman Abante, sobra ang participation mo sa impeachment, sa flood control investigation, mga national issues. Bakit naman yung distrito mo? Napapabayaan mo na. Diba? Oo, ang laki-laki ng pera ng budget na pumapasok sa distrito, binabaha pa rin kami. Diba? So, yun, pwede nating itanong sa kanya yun, dahil kung napapabayaan na niya, hindi tama na. Diba? Allocables po yan. Ito po ay records na galing Malacanang. Sinamarize ko lang. Hindi ho. May sabihin nila na hindi kanila yan. Pero galing Malacanang yan. Ito lang face reality. Hindi na usapin ito ng fake or GDP. Usapin na ito ng katotohanan. Kung nasaan yung pondo. Nasa yung pera, yun na lang. Yun, oo. Yung whether authentic or hindi, sa korte magdidesisyon yan. Basta ito ini-expose natin, di ba? Nagwi-whistleblow tayo dito, ini-expose natin, ito nakuha to ni Chairman Bellica, galing to sa Malacanang record. Magsisinungaling ba naman ako, corruption to, PACC ako, trabaho ko yan noon. O hanggang ngayon, wala na ako sa pwesto ko, pero yan talaga ako eh. So, ibig sabihin, ba't ako magsisinungaling? Diba? Hindi naman ako galit kay Bongbong. Hindi naman ako galit sa wala naman ako personal na away sa kanila. In fact, nung nanalo sila, sinusuportahan ko sila. Hindi ko binoto si BBM dahil hindi naman nag-BBM si PRD. Diba? Pero, hindi ako galit kay Bongbong dahil personal kaming magkaibigan. Diba? Pero ang point ko, yung pera saan napunta? Diba? Okay. Hindi naman ako nagsasalita for the last 2-3 years dahil nga I'm allowing them to do their job. Pero nung lumabas yung mga flood control controversy, kailangan ko nang mag-aral, magsalita dahil ang tao. Diba? Okay. Nakaangalat lang naman natin sa kaundaran ng bansa. Ayun. Kasi napag-iwanan na talaga tayo. Nakakaawa yung mga next generation. Opo, Pero kasi tama po, hindi po ito personal. Hindi personal to dahil ito po yung pondo, 'di ba? Ngayon, karapatan natin malaman sa napunta at karapatan din natin magsabi kung ano ba ang dapat natin gawin. Ngayon, alam na natin to, pag-aralan niyo po. Kaya ako inilapit sa inyo dahil pag inaral mo yan, kakat-katin niyo para mapaliwanag ng sa tao. Hindi saka natin pag-usapan ano ba ang pwedeng gawin. Ako, sabi ko sa akin, palitan na natin lahat. Tao, sistema, itulak natin ang Constitutional Convention para magkaroon ng legal na proseso ng pagbabago. Or kung ayaw nila, mag-people power tayo. Legal po yan. Okay? Hindi ko sinasabing sunugin ng gobyerno, sunugin ng kongreso. Wala ho yan. Hindi, sinasabi ko, iayos natin ng gobyerno. At legal po ang people power. Dahil the mere fact na nag-i-exist ang gobyernong ito dahil people power. Kaya ipinanganak ang gobyernong ito noong 86 dahil pinaalis yung gobyerno ng tatay niya through people power. So legal at legitimate ang people power. Ngayon kung hindi nila sasagutin to at hindi nila paliliwanag to, hindi nila babawiin yung mga perang nawala dito at hindi nila pananagutin yung mga opisyal na nag-abuso dito at ibabalik pa nila sa pwesto, alisin na natin, palitan na natin ng gobyerno. Tama ho yun. Okay. Ito 2025. Okay. Now, 2026, piniprepare ko na po. Dahil makikita natin, teka lang, nagbago na ba sila after na mabuking sila lahat? Mukhang kalahati lang po. Dahil ang inalis lang noong 2026, yung flood control budget, kaya di ba, binito. Tapos, ang program funds, okay, binawasan. Bumalik ko tayo sa 2%, less than 5%. Hindi na tayo nag 15%. 200 billion na naman po. Pero yung inalis sila sa flood control, inilagay na naman sa AIX, sa TUPAD. Ibig sabihin, ipamimigay na naman ito pang sustain sa kanilang mga botante para pagdating ng 2028, walang pagbabago sila pa rin.
problema po natin yon. Dahil paano tayo makakakuha ng pagbabago kung parehong tao pa rin ang nakaupo? Kaya ito yung point ko, kaya tayo nandito, kung hindi tayo, wala tayong chance na ayaw mo ba, ayaw magpa-people power, ayaw mag-con-con. Pagdating ng eleksyon, huwag natin sila iboto, palitan natin lahat. Kasi sir, hindi tayo mananalo sa smart magic. O ibang usapan pa yon. Ibang usapan pa ho yun, pero magkaisa muna tayo, yun po sinasabi natin sa Pilipino, magkaisa muna tayo na sigurado pagdating ng eleksyon, babaha na naman ng pera, pero yung pera yung bumabaha, binimimigay sa inyo, ay ang kinabukasan nyo. Pag kinuha nyo yan, binibenta nyo yung mga trabaho na dapat meron kayo. Magkaisa tayo, palitan natin. Okay, pag nagkaisa na tayo, saka natin, sinasabihan naman natin ng COMELEC. O pagka ikaw, COMELEC, dinaya mo kami, eh humanda ka rin, hindi ka nalalabas ng buhay dyan. Ay, kasi ngayon, sir, mahirap i-justify yung gaya dahil may numbers included po ginagamit nila. Hindi katulad ng hybrid election. Opo, tama. Kailangan may pagbabago. Manual counting, electronic. Oo, tama po yun. Dapat po, yun ang i-apply natin yung hybrid election system. Pero kung, ang point nga, kung people power na nga, wala na nga yan eh. Diba? Oo, diba? Kasi yun talaga tayo na mismo yun. So, these are options, these are legal options for us. Ako po, pinipresenta ko sa tao, are legal options, you know? Con, people power, these are legal options. Pero sa gobyerno, kung hindi nyo gagawin itong mga sinasuggest ko, namin, gusto namin pagbabago, pag nagwala ang tao, kasalanan nyo yun. Diba? Pagka nag-alsa ang tao, nag-alsa ang militar, kasalanan nyo yun. Kasi mayroong mga legal na options sa pwede nyong gawin. May isang problema, sir, sa totoo lang. Kung ang military natin, nag-global support na automatic ang sir, matatanggal sa dito. Ang problema kasi natin, mismo military ayaw. Ayaw sumunod sa boses ng bayan. Nakakalimutan ng military natin na ang sinumpaan nilang tungkulin ay hindi para sa individual na tao, sa buong nasyon at bansa, sa buong mamamayang Pilipino. Pero ngayon, dahil nasa dami ng pera na kurang nila, at pati ang AFP natin, o MIU natin, may uniform natin, ay hindi na rin nakikisa sa atin dahil na wala lang prinsipyo na tunaw na. Sana po sa militar, tingnan nyo din itong mga pininisinta ko, tapos para makapag-isip-isip kayo kung ano ang dapat gawin. Basically, inilatag ko po dito ay mga informasyon na will help everybody decide, the ordinary citizen and the officials, what do you want to do and what should we do. Dahil simple lang naman ang dapat gawin, sundan lang natin ang batas magka-okay tayo. So, tapos na po tayo, hindi po ako nagyayaya ng gulo dito, pero inilalabas ko lang ang katotohanan at inihingi na ayusin, baguhin, at panagutin ang dapat managot. Yan lang.